Alam niyo po ba yung pong nakakawalang gana and more frustrating? Yung pong umasa ka at maghintay na hindi mo alam kung kailan darating yung inaasahan mo at hinihintay mo. Amen po ba ron? At dito po tayo minsan nasisiraan ng loob at nawawalan ng pag-asa. Sa isang banda, kahit parang yun na nga ang nararamdaman daw po natin, hindi pa rin pala tayo dapat mawalan ng pag-asa o masiraan po ng loob at totally ay manghina. Kasi may mga pagkakataon pala na akala natin ay wala na, pero meron pa pala. At marami pong pangyayaring ganyan po sa Biblia. At yan po ang pag-uusapan po natin sa mensaheng pinamagatan ko pong akala mo lang wala, pero mayroon. Pakisabi sa katabi mo, akala mo lang wala, pero mayroon. Totoo po ito mga kapatid. Amen? Kadalasan hindi po natin nakikita ang mga bagay na nangyayari sa paligid po natin. Mga bagay na hindi po natin inaasahan na pwede palang dumating. Tulad po ng mga di ba, meron tayong mga antagal na nating idinadalangin. Pero hindi po natin alam kung ito po'y masasagot pa o hindi. And all of a sudden, na-surprise po tayo dahil ibinigay din ng Panginoon yung kasagutan ng atin pong hinihiling. Amen? Yung mga pagpapala na hindi po natin ina-expect na pwede palang dumating. At wala na po tayong hope. Darating pa ba yung inihintay natin? Yung opportunity sa buhay natin? Yung breakthrough na pwedeng mangyari? Hindi po natin ina-expect yun . Pero dumarating po yung mga bagay tulad po noon. Yung mga tao na akala natin ay nandyan lang para sa atin, pero hindi ninyo alam, sila pala yung mga tao na gagamitin ng Diyos para ma-meet yung pangangailangan po natin, yung makakatulong po sa atin. Amen? So yan po yung mga pangyayari na hindi po natin inaasahan, na akala natin wala lang, pero mayroon. Kaya ang sabi po niya sa 2 Corinthians, tinan niyo po yan, lumakad tayo sa pananampalataya at hindi saan. Kadalasan po kasi mga kapatid, hindi po natin nakikitang mga ito. Pero ang Diyos ay may ginagawa sa atin pong mga buhay. Amen. Kaya po mahalaga sa atin yung pagtitiwala sa Kanya at pasasalamat. Tulad po mga kapatid nito, tingnan nyo, yung pong seed na itinanim po natin sa ilalim po ng lupa. Amen. Wala po tayong nakikitang anuman on the surface. Tama po ba? Kasi nasa ilalim ng lupa. Tama? Pero hindi po nangangahulugan na wala pong nangyayari doon po sa ilalim ng lupa. May proseso po na nangyayari po sa kanya habang siya po ay nasa ilalim. At pagkatapos po ng proseso na yon, magugulat tayo na meron po tayong makikita na tumutubo mula po doon sa buto na atin pong itinanim. Akala mo lang wala, pero mayroon. Amen po mga kapatid. So therefore, wag po daw nating pangunahan ang Diyos. Wag nating apurahin yung kanyang proseso. Yung po bang katatanim lang natin, nagsisimula pa lang tayo, pero gusto po natin, makita na natin yung bunga nito. At yan po ang mahirap po sa ating mga Kristiyano. Hindi po tayo matyagang maghintay. Tingnan niyo po ang sabi sa Isaiah 43. All together. Sapagkat ako'y gumagawa ng isang bagay na bago, ngayon ay umuusbong na, hindi ba nyo napapansin? Pansinin po nyo sinabi ng Lord, ako'y gumagawa ng isang bagong bagay. So ibig sabihin po nito, hindi po siya humihinto. Amen. Hindi po siya tumitigil. Meron po siyang ginagawa. Akala lang natin wala. Meron pong paghahanda na ginagawa po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po niya rito, ngayon ay umuusbong na. Hindi ba nyo napapansin?
Ibig sabihin ni Lord, nariyan na, parating na. Alin? Parating na yung inaasahan po ninyo, parating na daw po yung iniintay mo, matuto lang daw tayong magtiwala at maghintay. Yun lang po yung hinihintay po sa atin on our part ng atin pong Panginoon eh. Aside doon po sa ating pagtitiwala sa Kanya, sa kakayahan niya na pwede niyang i-deliver kung ano man yung bagay na ine-expect natin from Him, ang inaasahan ng Panginoon ay yung pong katyagaan. Bukod po doon sa pagtitiwala, matuto tayong maghintay. Amen? So church, hindi po dahil tahimik ang Diyos at hindi kumikibo ang Diyos, it doesn't mean na wala ang Diyos. Amen? Nariyan palagi ang Diyos at gumagawa. Again, hindi lang po natin ito napapansin. Ang isang binhi na itinanim sa ilalim ng lupa, madilim po ang kalagayan. Amen. At ang pakiramdam po niya, nag-iisa siya sa kalaliman. At kung meron po siya kakayahan na magsabi sa Panginoon, ito po ang kanyang sasabihin, Lord, para mo kong inilibing. Kailan ako makakaahon? Kailan kaya ako pwedeng makabangon? Amen. Na, akala po niya, hanggang doon na lang po yung pong buhay niya. Pero hindi po niya alam, doon pa lang pala nagsisimula ang Diyos para po sa Kanya. Ano ibig sabihin in connection sa atin? Church, kung sakaling ganito po ang nangyayari na po at nararanasan natin, at parang ang dilim na ng kinalalagyan natin, at nahihirapan po tayong makaahon dahil pakiramdam natin ang lalim ng pagkakabaon, at parang hindi na tayo makakaalis doon, huwag kang susuko. Huwag kang bibigay. Dahil akala mo lang wala, pero mayroon. Amen? Don't ever give up. Hanggang hindi pa tapos ang Panginoon. Madalas na sinasabi ko sa inyo ito, huwag niyong tutuldukan ang sentence ng ang isang pangungusap na hindi pa tapos. Amen? Kasi tinatapos na natin eh. Pero hindi pa pala tapos ang atin pong Diyos. Are you with me? So merong ginagawa ang Diyos. Ang proseso po ng Diyos ay patungo sa katuparan ng Kanyang pangako. Sa proseso niya hinuhubog ang ating pong pananampalataya. Doon niya nililinis ang ating mga puso, maging ang ating pong mga motibo. At dito niya inilalantad yung tunay nating pagkatao. Hindi madali, sapagkat minsan yung proseso ng Diyos masakit, minsan naman ay matagal, minsan hindi po natin maintindihan at maunawaan. Pero hindi natin alam na may layunin pala ang Diyos. At hindi minamadali ng Diyos ang kanyang proseso at kung paano po niya ginagawa ito. Ang mahalaga po sa Panginoon, alam niyo mga kapatid, yung pong outcome after that process. Hindi ho during that process. Kasi ho, after ang Panginoon na makita niya yung resulta nung pong bagay na pinagdaanan mo ayon sa proseso na pinayagan niyang mangyari sa buhay mo. Tingnan niyo kung wala. Dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis, sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo, na kayo aariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong Now, tingnan niyo po yung layunin ng Panginoon. Meron po bang pagtitiis? May pag-uusig? May kahirapan? Pero ano po yung pong purpose ng Panginoon? Why He allowed these things na mangyari po sa buhay po natin? Sa verse 5. Para daw tayo ay ariing karapat-dapat saan? Yun po yung objective ng Panginoon. Yun po yung layunin ng Panginoon. Hindi po natutuwa ang Diyos na dumaraan tayo sa mga pag-uusig, sa mga trials, testing, kahirapan, ano man po yung ina-undergo ng bawat isa.
Bilang isang ama sa langit, hindi rin po siya natutuwa. Pero kung iyon ang kinakailangan na mangyari sa atin, na inaalaw niya, para ho sabi niya, ma-present ko kayo na maging karapat-dapat in my kingdom, gagawin ko ito. At yun minsan ang hindi natin naiintindihan. Kaya kapag mayroong hindi magandang nangyayari sa atin, kung hindi natin bine-blame sino? Ang anyone, we blame also ourselves. At minsan ang bine-blame na natin sino? Ang Diyos. Lord, why? Bakit? Meron dito, alam nyo, napakahirap, hindi nyo kayang paniwalaan. Kapag binasa nyo ang Job, sa una pa lang, Job 1, masasabi niya po ron, eto, nakita mo ba si Job? Malinis ang buhay, may takot sa Diyos, hindi gumagawa ng masama. Lahat ng pwedeng masabi bilang isang matuwid at totoong tao, nasa katauhan ni Job. Tapos kapag dating doon sa verse 8, kinonfirm po yon ng mismong Panginoon nung kausap niya si Satanas. O nakita mo ba ang lingkod ko si Job? Kasi doon sa verse 1, may isang lalaki na nagngangalang Job. Ganito, dinescribe yung kanyang pagkatao. Malinis ang buhay niya, may takot sa akin, and so on and so forth. Pagdating po doon sa verse 8, i-describe din po ng Panginoon, nakita mo ba lingkod ko? Sabi niya kay Satanas, may takot sa akin. O ano sabi ni Satanas? Kaya lang ka naman sumusunod sa iyo dahil pinagpapala mo Iniingatan mo ang kanyang kabuhayan Am I right? Tama? Okay, tingnan mo, 2 beses inulit kung anong klaseng tao si Job. Can you imagine? Kaya nyo bang isipin na gano'n ang klase ng pamumuhay niya, matuwid, may takot sa Diyos, hindi gumagawa ng masama, aabutin niya na makaranas ng gano'ng klaseng trahedya just for one day. Namatay lahat ang kanyang, namatay lahat ang kanyang yung mga alagang hayop. Just for one day, namatay yung 10 niyang anak, sabay-sabay. Just for one day. O sino i-blame mo? Kasi ala akong nakikitang dahilan para mangyari sa akin. Bakit? Sumusunod ako sa Diyos May takot ako sa Diyos. Hindi ako gumagawa ng masama. Malinis akong tao. Wala akong ngayon makikitang dahilan. Bakit nangyari ito sa akin? O alam nyo ba, kapag binasa nyo, 1 verse 20, ano sabi niya? Hubad akong isinilang. Hubad pa rin akong babalik. Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, hindi man niya nauunawaan yung bagay na pinayagan ng Diyos. As a matter of fact, yung pag-uusap ni Satanas at ng Panginoon, wala siyang alam. Na siya pala yung magiging biktima ng pag-uusap nila sapagkat gusto ni Satanas na nabigyan ng anumang sakit o karamdaman o anumang pangyayari sa buhay ni Job para po mawala yung pong pag-worship niya sa ating Panginoon. Pero hindi po yun ang nangyari. So ano ibig kong sabihin? Kapatid, hindi pa tayo umaabot doon sa ganung karanasan tulad ng naranasan ni Job. Pero makikita nyo sa pagkatao ni Job na sa kabila na naranasan niya yun, iisa pa rin ang lumalabas sa bibig niya, purihin ang ngalan ni Yahweh. Tayo, sino ang ating sinisisi? Madalas kapag hindi mo na makita ang kapatid sa church, bakit wala si kapatid? May pinagdadaanan. Bakit hindi ko na nakikita for almost 2 weeks ang ating kapatid? Ang laki ng problema. Bakit po kapag may pagsubok tayo at meron tayong pinagdadaanan, bakit ang nagiging scapegoat natin lumayo sa church, lumayo sa Diyos? Na sa halip na tayo ay lumapit sa Panginoon sapagkat alam natin na tanging ang Diyos lang ang pwedeng makatulong sa atin, pero tayo mismo lumalayo sa Diyos. Tapos kapag words na ang nangyayari sa iyo at hindi mo na kaya alam kung ano gagawin mo, saka mo ngayon na iisip, bumalik sa Diyos. Dahil wala ka nang, you have no other recourse but what? To go back to your Creator. Bakit ganon, mga kapatid?
At yun yung sinasabi rito, yung palang ginagawa ng Diyos, payagan natin ang Panginoon sa bagay na ginagawa niya sapagkat mas alam niya yung ginagawa niya more than sa pagkaunawa natin doon sa mga bagay na nangyayari sa buhay po natin. Amen ba mga kapatid? So dito may kahirapan silang dinanas. Bunga ng kanilang pananampalataya. At yan po ang layunin ng Diyos na tayo maging karapat-dapat. Tingnan niyo po sa John 12:24. Pakatandaan ninyo, hanggang hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Mga kapatid, iba yung inilibing sa itinanim. Ulitin ko po, iba yung inilibing sa itinanim. Yung inilibing, patay. Pero yung itinanim, buhay. Pero kailangan mong mamatay in order for you to live. Para ikaw ay mabuhay. Amen. Itinanim tayo ni Lord para tayo lumago o mag-grow. Para daw tayo tumibay, para tayo lumakas, para tayo mamunga. Yan po yung layunin ng Diyos kung bakit po tayo deeply rooted, binabaw ng Panginoon from the foundation ng ating pong ng salita po ng Diyos. Para tayo ay lumalim, tumibay. May dilim bago umusbong. Amen. May pagkabasag bago po ang pagtubo. May paghihintay bago po ang pag-ani. Akala mo lang wala, pero sa huli, mayroon. 1 Corinthians 15:43. All together, read it. Ang itinanim sa kahinaan ay ibabangon saan? Sa kapangyarihan. Ang itinanim sa kahinaan ay ibabangon sa kapangyarihan. Bigyan ko po kayo ng isang example. Napakarami po nito actually. Pero bigyan ko lang po kayo ng isa. At kung mababanggit ko po sa huli, it's fine. Okay? Si Joseph. Si Joseph po, may pangako ang Diyos. Pero dumaan po sa proseso. Amen? Dumaan sa matinding pagsubok. Tingnan natin. Sabi po rito ni Joseph, hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan. Tugon niya, saan ko po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki na napagtanungan, umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan na roon ang mga kapatid. Okay? Malayo pa siya natanong na ng mga ito. Ano nasa isip? Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabihin nila ng mabangis na hayop at tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. Just listen, dahil lang sa isang panaginip, sarili mong kapatid, magkaisa na ikaw ay patayin at ihulog sa balon? At sabihin na nilapa ka ng mabangis na hayop? Anong klaseng kaisipan niyang kapatid mo? Dahil lang sa isang panaginip. Pag-iisipan ka ng ganon, tuloy natin. Yung pinagdaanan niya. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita, kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman, dugo ng ating dugo. At sila naman nagkasundo. Nang malapit ng mga mangangalakal, inahon nila si Jose at ipinagbili saan? 20 pirasong pilak at si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. So nagbago isip ng magkakapatid. Amen. Sa halip na patayin, ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At ang masakit, doon ngayon sa lugar na kung saan yung amo ni Jose na nakabili sa kanya,
Pinaratangan siya ng panggagahasa. Tingnan nyo. Nagalit si Potifar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng proseso. Hindi ko na po idinitalye dyan sapagkat hahaba po tayo. Pero yun po yung lundo kung bakit siya nakulong dahil naparatangan siya na ginahasa niya yung asawa ni Potifar. Well, as a matter of fact, yung pong babae ang siyang may gusto kay Jose. At si Jose iniwasan, tinakbuhan. Kita nyo kapatid, eto, yung pag-iwas minsan sa kasalanan, yung paglayo sa tukso, minsan, ikaw pa rin ang nagdurusa. Kaya nga dito, titimbangin mo lang eh. Mas madali ho kasi na gawin yung mali kaysa sa tama. Hello? At minsan justifiable yun. Pero ito gusto kong makita ninyo. Mga kapatid, kahit na mahirap, kahit may pagdurusa at isasakripisyo ka pa, kung alam mo na yun yung tama, mag-stand ka sa tama, huwag sa mali. Dahil po yung tama, may kalakip na biyaya mula sa Diyos. Amen. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya lang tingnan niyo kapatid, kung ito kung ikaw si Jose, sa pag-iwas mo, dahil lang sa tukso, dahil ayaw mo na ang Panginoon ay masaktan sa pwedeng mangyari sa iyo. Kasi ganun niya ino-honor ang Panginoon eh. Ayaw niya na magkasala dahil in honoring the Lord. Pero tingnan mo kung ano nangyari. Humantong siya sa loob ng bilangguan dahil lamang sa pag-iwas sa kasalanan. Kung ikaw si Jose, baka magtalo isip ko. At ito pwede ko nang sabihin. Kung nasa bilangguan ako, sana pala ako. Tinuloy ko na lang. Sana ginawa ko na lang yung dapat na ginawa kahit na ito isang mali. Hindi ko ganun yung mind eh. Hindi ganun yung isip po nino. Mas gugustuhin niya na magdusa kaysa sa kung saan. Magdusa sa tama niyang ginawa kaysa sa magdusa dahil mali ang kanyang ginawa. At makikita niyo mamaya as we go on, hindi niya rin naintindihan kung bakit siya nabilanggo. Papakita ko yan sa inyo mamaya. Okay? So ituloy natin. Nasaan na tayo? Genesis 40:12. Sa loob po ng kulungan, may nanaginip na naman. At si Jose ang nagpaliwanag nito. Ito ang kahulugan ng panaginip mo, wika ni Jose. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, papatawag ka ng paraon at papatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya, ano pakiusap niya? Kapag naroon ka na, banggitin mo naman ako sa paraon. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo. May knowledge siya. Mismo siya. Hindi niya alam bakit nasa loob siya ng kulungan. Hindi siya nagtatanong. Hindi siya nagko-complain whatsoever. Sabi niya, anong nangyari sa akin? Bakit dinadanas ko ito? Meron ba akong ginawang masama? Dahil lang ako'y nanaginip? Sino ba nagbigay ng panaginip sa kanya? Ang Diyos. Pinaalam sa kanya ng Panginoon yung mangyayari. True enough, doon sa panaginip na yon, ang naging end ng buhay niya dito sa loob ng kulungan. At ito sabi niya, wala akong nalalamang dahilan. Amen mga kapatid. At ito na po yung last chance na nakita ni Jose na para po makaalis po siya sa ganung kalagayan. Kung mababanggit mo sa paraon na ako ay narito at nangyari naman sa inyo, may kakayahan ako na ipaliwanag at ipaunawa yung mga bagay na hindi nyo naunawaan. Tingnan nyo kapatid ang nangyari. Nakalimutan ng tao na banggitin sa harap ng paraon yung pong pakiusap ni Jose. Tingnan nyo.
Ibinalik niya sa tungkulin ng tagapangasiwa ang mga inumin, ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad ang sinabi ni Jose sa dalawa. Natupad? Ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng inumin. Anong pakiramdam ninyo na yung mga taong tinulungan ninyo, kaunting pebor lang na hinihingi nyo, hindi pa naibigay? Hindi ka naalala. 2 taon pa siyang naghintay. At dito again, walang paninisi, walang pagtatanong kung bakit ito nangyari sa kanya. Patuloy lang po siya sa proseso ng Diyos na akala niya wala nang magandang mangyayari sa buhay niya. Pero hindi po nauubusan ng paraan ang Diyos. Amen? Hindi nauubusan. At kung hindi ito nangyari sa tulong ng ibang tao na hiningan mo ng pabor at pinakiusapan mo, as if na parang binaliwala ka at hindi na pahalagahan yung bagay na hiniling mo. Church, listen. Hindi natutulog ang Diyos. Amen? As I have mentioned, hindi nauubusan ang kaparaanan ng Panginoon. At ano ginawa po niya? Yung mismong paraon ang nanaginip. At doon na po sinabi nung tao na walang makapagpapaliwanag ng panaginip nyo, kundi tanging yung isang nasa loob ng kulungan na siya ring nagpaliwanag ng panaginip na naranasan ko. Sino gumawa ng paraan para mangyari? Ang Diyos pa rin. Amen? Pwedeng nandyan ang bawat isa. At hindi naman masama na kahit papano lapitan sila kung makakatulong sila somehow sa pinagdadaanan mo. Pero again, mga kapatid, lagi pa rin ang ating trust ay ibigay natin sa isang Diyos na may kakayahan na gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng sino man. Amen? Ano nangyari? Tingnan nyo ang nangyari. Nagustuhan ng paraon ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang siya na ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos? Kaya't sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos. Hindi niyo napansin? Ang Diyos ang nagpakita sa inyo ng lahat ng ito. Kaya wala nang uuna pa sa inyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang mamamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito na lamang ang aking trono, ang kaibahan mo sa akin. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Who could have thought na pwedeng mangyari pala yon sa buhay ni Joseph? Ito nyo? Siya po yung naging second in command at naging gobernador ng buong Egypt. At maging sa sarili po ni Joseph, hindi po niya yon inasahan. At yan po yung sinasabi ko po sa inyo, na akala mo lang wala nang magandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo. Akala mo lang katapusan na yon ng karir mo. Pero hindi mo alam na mayroon palang ginagawang proseso ang Diyos sa buhay mo. Amen? So therefore, hayaan lang natin ang Diyos sa kanyang pamamaraan. At kung kinakailangan, iyon ang proseso na ating pagdaanan, so be it. Manatili lang tayo nagtitiwala sa kaparaanan ng Diyos. Kahit ito po'y masakit, matagal, mahirap. Ito lang po ang tandaan po natin. Keep in mind, alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Amen? Mas alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. And in conclusion, tingnan niyo ang nangyari kay Joseph. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Nangyari. Kami mga alipin mo, wika nila.
Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami. Hinighlight ko yung word doon, subalit ipinahintulot ito ng Diyos. Mga kapatid, may mga bagay na nangyayari sa atin, pinagdadaanan tayo, na mismong tayo hindi natin gusto. Pero kung iyon ay ipinahintulot ng Diyos, who are we to oppose the will of God in our lives? Wala. Sapagkat siya pa rin ang may-ari ng buhay po natin. Siya pa rin ang author nito. At siya pa rin ang at siya pa rin ang nagpaplano, as He has said in Jeremiah 29:11, "For I know a plan I have for you, a plan not to harm you but to prosper you, a plan to give you hope and a future." So meaning, mga kapatid, hindi man tayo umaayon minsan sa mga bagay na nagaganap at nangyayari sa ating buhay, pinakamahalaga ay ibigay natin sa kamay ng Diyos yung pagtitiwala at matuto tayong maghintay kahit napakatagal pa at wala tayong nakikita. Ito sagot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Akala mo lang wala, pero mayroon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ito.